Good morning! Coffee tayo guys. Uh, how do you call this guys? Dito sa amin, in here we call this sputo. It's one kind of rice cake. Steam rice cake with cheese at the middle. This is given by my sister through my granddaughter and nephew. And I was surprised. I was sitting at the balcony of my house. Then she said, "Mommy, this is for you." Oh, really? For me, this is like a peace offering of my sister. Actually, uh, I don't have grudges or grudges to her. It was just a small bitterness when I was in the hospital with my mother. So, uh, yung feeling ba na parang ako na lang yung parang ako lang ang anak na laging nasa ospital nagbabantay sa kanya. It was 4 times already. So parang sa aming magkakapatid, parang sila yung hinihero ng mother ko since na hindi na ako nakapagbarko. Alam niyo na, ang nanay ko ay maano din sa pera. Pero never akong nagkaroon ng mahabang panahon sama ng loob. Laging na parang naghihilom din yung aking sama ng loob pag karinig ako ng hindi ayos. Kasi parang ganun pala ganun pala ang mga nanay na parang useless ka na pag wala kang ganun. Pero nung nangyari sa kanya yon na stroke siya, ako yung nandoon, ako yung hindi pa kami masyadong magkabati, ako yung nilapitan niya na hilutin ko raw yung ulo niya hanggang na nag-chat na ako sa anak ko na niya ay pa-hospital, ako yung sumugod, ako yung nagbantay, ako yung naglabas sa kanya, yung mga ganun. Ako yung nag-asikaso ng mga papel niya, na sa dami ng hinaharap ng mga tao. Yung parang useless ka, tapos masabihan ka pa ng di maganda. Yun guys. Sana naramdaman nila yun. Parang this is late when I turned 58 years old. Nobody cared. Nobody cared from them to give me even a small thoughts like this. But it's okay. It's too late. But anyway, thank you for the small thoughts. Kumbaga, marami namang araw. So, parang gumagaan ba yung feelings ko pagka ganun, guys? Kaya lang, kahit na sana ang mga yung mga differences sa magkakapatid, no? Sana hindi tinuturuan yung mga anak-anak. Hindi tinuturuan na sumali. In my case, guys, ganun ang ginagawa ko. Nagkukwento ako sa mga anak ko, pero laging may kaakibat na makinig ka lang, huwag kayong sumali at huwag kayong magdamot. Yun ang lagi kong sinasabi. Kaya lang minsan
bilang nanay din, minsan parang gusto nating center of attention tayo. Kasi kumbaga tayo naman ang naghihirap din sa kanila. But not all the time. Meron din namang mga taong tumulong sa kanila. Pero yung pag-angat nila hindi yung nasa family circle ko. Yung sa pangalawang anak ko na lang, kasi tinulungan siya ng kapatid ko, ng kuya namin sa training niya nung magtatapos sa ng kanyang tourism. Kaya grateful talaga ako sa kuya ko. Dito sa amin, wala. I never seen even one of my sister among my sisters who gave something or money as an allowance to my daughter. Yes guys, totoo yan. Kaya hindi ba yung kagaya ko na nung I was in a nice job, may kusa ako magbigay kahit sa mga apo ko. Wala akong pamangkin, kahit pamangkin sa pinsan. Sa dami nila, wala akong hindi na naalala sa kanila. Lahat sila nabilhan ko na o nabigyan ko ng damit. Guys, hindi yan sa pagyayabang. Pero I feel unappreciated, really. Kaya minsan nga nasasabihan ako ng mga anak ko. Sabi nila, nung nagbabarko ka, kahit bago pa yung damit namin, nilagay mo na agad sa kahon para ipamigay sa mga pinsan namin na mga babae rin. But guys, totoo yun, no? I am not being reciprocated talaga. Pero thank you. Kapatid is kapatid eh. Hindi ko alam, parang hindi rin ako na-impress. Kasi itong kapatid ko na to, pinaaral ko to eh, ng 2-year course. Tapos, yung bahay nila, ipinanghiram din nila ng pera sa akin noon. Na nabayaran pero parang half lang. Tapos, doon ako nasabihan ng nanay ko na hindi ka masamang kapatid, hero ka. Kasi sumama pa yung loob nila sa akin noon by that time. Biruin mo yung ganon. Tapos itong kapatid ko na ito, nasabihan din niya ako na tatandaan na lang ako, hindi na ako makapagbarko. Tapos nung nakapagbarko muli ako sa 4th ship ko, isa siya sa mga unang lumapit pagdating ko at nanghiram ng pera. Biruin nyo yun guys. Yun ay hindi ko sure na nabayaran ng buo. Kasi yun ay parang pambaon lang ng anak ko, pero hindi naman daw na yun na fully paid. Yung mga ganun ba. Tapos okay na lang yun. Naging thoughtful ako sa kanila. Nabilhan ko siya ng white gold. Nabilhan ko siya ng Clinique Happy na pabango. Polo Ralph Lauren na bag. Marami pati mga tuition fee niya. Tapos nung kinasal siya, ganun din. Sabi niya, kahit balutin daw ang lahat ng regalo, walang kapantayin ni regalo ko sa kanila. So, okay lang. Yung mga small thoughts niya sa akin, mga ganitong bagay. Ano na lang din yun sa akin. Yung pag-alala. Pero, never ako nagkaroon ng kahit, kahit 100 na inabot sa akin kung wala akong pera. Never. Kaya ng birthday ko guys, parang bitter ako noon. Wala man lang bumati sa akin sa kanila. After of all my sacrifices to my mother in the hospital, na ako lang sa mga kapatid. Pag ilang beses na yun. Yung bang sana kung mahal nila ang nanay ko, pinakita rin nila na dinala ko si nanay sa hospital, naka-ambulance, ako lang, tsaka yung pamangkin ko. Ako nag-asikaso ng lahat. Inuwi ko rin siyang buhay. Kaya minsan,
maano rin ang loob ko sa nanay ko eh. Parang bumabalik-balik na naman siya sa ugali niya na minsan na anuhan niya ako ng mga ano, yung hurtful words ba? Like yung pag nagkakwentuhan kami, yung hindi ako tatago ng sama ng loob or sikreto sa kanya. Pero never akong nakarinig ng appreciation sa kanya na kagaya ng sinasabi ng iba sa akin na uh, at my age, at my 58 years of existence in this world, I never heard from her na maganda ako or sexy ako, maputi ako, matangkad ako, yung mga naririnig ko sa mga tao. Nasasabi lang yan sa akin nung may pera ako. Tapos pag nagkakwento ako ng mga uh, appreciation sa akin na like sinasabi na, ay mukhang bata ka pa, maganda ka pa. Lagi siyang nakangiwi. Yung feeling niya, kasi maganda siya noon eh, ng bata. Yung kadalagan. Yung feeling niya, yung ayaw niya mapantayan. Oo. Tapos, pag nakikita niyang maganda nga yung suot ko, never niyang masasabi, ang ganda ng suot mo. Pareho sila ng sister ko. Sila, hindi sila marunong, hindi sila appreciative. Kaya, siguro guys, the more I age, the more I look young. Parang gusto ko talagang yung marinig din sa kanila na appreciated nila ako na although I'm already 58, masasabi mo lang, pero, di ba, ang sarap ng feeling na gano'n. Pero, hindi ko yan na sa nanay ko, narinig at sa kapatid ko. Kasi sila yung mga taong, parang bitter sila. Kaya, lagi ako nasasabihan ng mga tao na, mas younger looking ka pa kaysa kapatid mo. Dalawa sila ng nanay ko na they never appreciate me with my looks, with my kindness. Pero sa ganun pa man, nanay is nanay, kapatid is kapatid. Ako kasi yung parang pag may kagaya last time, nagkaroon kami ng mga konting dito sa bahay na nilabanan siya ng pamangkin namin. Kahit na hindi din kami okay na magkapatid, minsan may mga argument kami, at least napatunayan ko sa kanya na kinampihan ko siya. Kasi hindi naman ako mapayag na lalapastanganin na lang siya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong feeling niya, kung natuwa siya o hindi. Basta ako, kasi para sa akin, pamilya dapat ganyan eh. Napatunayan ko na sa kanila yung pagiging close family ties namin. Pero sa totoo lang, sabi nga ng tiya ko, pinanganak ang may inggit sa katawan. Yung mainggit ang iba sa'yo sa nararating mo. Modesty aside guys. Kaya sabi nga ng nanay ko, mahirap ka o pwede ka pag wala kang pera. Pero pwede ka rin pang mayaman sa tsura mo. Kaya lang wala ka rin pera, alangan ka rin. So parang bilib lang ba siya sa akin pag may pera ako. Yun lang guys. Minsan nakakasakit din ang damdamin. Ito, small thoughts ng kapatid ko. At nagsishare ako ng mga kwento-kwento ko sa buhay guys. Anyway, by the way pala, isa rin to sa mga favorite ko na with coffee. Ayun guys, nakashare tuloy ako ng mga ko sa umaga nito. Thank you pala ni sa gihapon Pero sana yung mga anak mo, meron naman silang may mga values din sila. Turuan mo rin yung mga anak mo magkaroon ng values, yung parang hindi yung one-sided, hindi lang doon sa paternal, kundi sa maternal side din nila. Ganun lang yun kasi yung di ba meron tayo kung may tayo kinalalagyan, di ba? Kung pamangkin ka, anuhin mo yung nakakataas sa'yo. Kung anak ka. Kung, parang ganun.
kung pamangkin ka, magpakapamangkin ka naman. Kasi hindi naman ako naging masamang tiya. Tinuring ko naman sila lahat na halos parang mga anak ko. Pero hindi ko na yan nakikita. Guys, sa totoo lang nung araw, marami akong napasayang matanda. Kahit doon sa tinirahan namin sa boarding house ko dati sa Makati, hindi ko makalimutan yung matanda na yun na natuwa talaga siya nung nag-birthday siya. Niregaluhan ko siya ng 3 pirasong underwear. Napaluha-luha siya. Ganon ako kahit sa ibang tao. Ganon ako kaya siguro may mga bumabalik din na blessing sa akin. Tapos yung anak ng isa, na nalaman na lang namin, hindi niya pala tunay na anak yun, anak ng asawa niya. Yung parang hindi niya ba pinapansin na ang hinihigaan ganun lang, tapos parang inaapi-api niya. Nagulat siya nang na-birthday yung anak niya anak pala ng mister niya, na hindi nila sinasabi sa amin. Pero close kami nung nanaya na niya, ng batang yon. Niregaluhan ko ng terno na damit. Mga ganun. Kaya yung mga pamangkin ko, tinuring ko talaga na parang mga anak ko rin. Kahit pamangkin ko sa pinsan. Dinala ko sila sa Jollibee ng mga bata. Hindi ko alam kung naalala pa nila yung mga ganun. Kapag bayad ako ng mga tuition fee nila, nabilang ko sila ng sapatos, bags, school supplies, mga ganun. Pero wala sa mga pamangkin ko sa pinsan. Pero wala akong pamangkin nakaalala sa akin. Mga pamangkin sa pinsan, guys. May nabilan ako ng gatas. Hindi ko alam, bahala si Lord. Kaya, thank you pa rin sa kapatid ko. Yan, naalala niya pa rin ako. Pero nung birthday ko talaga, as in 0, walang bumati sa akin sa kanila kahit sa mga pamangkin ko. Kaya, next time, siguro pag nag-birthday ako or mag-pension ako, hindi ko lang alam. Okay, bye. Thank you. Enjoy your morning, guys.